At nagkaalaman na nga mga kamatsas kung sino ang ganap na kampiyon dito sa katatapos lang na American Cup 2026. Game number 2, in a must-win situation si Levon Aronian kay Wesley So. At ang bakbaka naman nila Alice Lee at Carissa Yip ay kinakailangan pang idepensa ni Lee, no? Dahil si Yip ay naghahabol din. Yan po ang ating mga pag-aaralan, 2 crucial games. At bago natin po i-analyze ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club. 3 moves mate mga kamatsas, maraming salamat po sa mga nakakita ng brilliant Queen Sacrifice. Susundan pa ng Bishop at susundan pa ng isang matulis na Bishop. Matchas in 3 moves. Maraming salamat po sa mga nakakuha. Congrats! At sa mga wala pa pong Internet Chess Club, mag-download lang po kayo. Napakagandang pang puzzle nito sa buong mundo. Pang training talaga. Internet Chess Club, downloadable po sa Play Store at sa App Store. Napakadali lang po. Free lang ang paggawa ng account dito. All free mga kamatsas. Okay po, gawa na po kayo. Alright! Black si Wesley, white si Levon. Tingnan natin kung papaanong pipilitin. Nag-E4 si Levon. E5 naman si Wesley. Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Aba, Gyoko pianuhan ang labanan na. Ayaw nila mag Ruy Lopez. Bishop C5, baliktaran nung first game nag-Gyoko piano si Wesley. Pero this time, hindi po nag-C3 or D3. Knight C3 kagad. Knight F6, castling, at nag-D3, H6. Ayan. Pagka ganito po kasi, ang sarap sanang gayahin, kaso magbi-bishop G5 yan ang nakakailang na pin. Kaya para pigilan muna yan, mag-H6 muna para walang bishop G5. Nag-H3 din, gaya-gaya lang sila. A6 na, kasi kung magdi-D6, parehong-pareho, nag-bishop E3. Ayun na, yan na ang pinagkaiba. No? Sinalubong kagad ni Levon ng bishop para sa exchange at nag-D6 lang. Interesting move by Wesley. Dito po kasi mga kamatsas, kaunting kalaman lang po sa opening, kapag kasi ang ginawa ay bishop takes e3 na tipong madodouble pawn dyan ang white, malakas po yan sa white kasi nagpo-provide ng control sa sentro. At tingnan nyo po yung tore, alisin na lang ang knight, magkakaroon ng malakas na control sa f-file. Kaya yan ay pumapabor sa puti pagka ganyan. Balik tayo. Nag-d6 lang. At ayun, kinapture na. Takes. Okay, double pawn pero yun nga, nagko-control sa sentro. Okay pa rin ang black dyan. A4. Ayun, para pigilan naman yung paparating na B5 na makaka-atake sa bishop. At nag-B6 na lang. Okay, at novelty na ba? B6. Kasi ang tira dito, Queen D6, Rook E8 at Bishop E6. Novelty na ni Wesley ang B6. Ano ang ibig sabihin? Maaaring ilalagay niya ang bishop sa B7. Knight D5 nilagay kagad sa gitna. Pinalakas ni Levon ng knight niya. Bishop E6. Okay, para maobligang kumilos uli ang knight at nag-knight E3. Okay? Kasi kung kakainin, queen takes lang, okay na okay lang ang black doon. Walang problema kay Wesley. Rook E8 para pag kinapture ang bishop, rook po ang ipangka-capture. Kinapture na uli, takes, at nag-G3 para magki-King G2 yung mga paunti-unting kunat. Pagka ganito kasi mga kamatsas, feeling ko hindi pabor kay Levon kasi nakikipagpalit-palitan siya, tabla lang kailangan ni Wesley. Kailangan mas maraming pyesa, mas malaki ang posibilidad na mapipilit, di ba? G6 ganun din po, to control F5 square at iislog lang din ang angat ng king yan. Pagka ganyan, B3, kunat Queen D7, ayun. Mamaya pag inalis ang tore, may threat doon sa H3, inangatan na ng king para may early protection kagad sa H3. Nag-Rook D8. Rook D8. Okay, palakas lang sa D-file. Queen C1. Nagbabadya din po ng threat doon. At nag-King H7 din. Ayan. Iniisip ko dito mga kamatsas, bakit hindi King G7? Kasi pag King G7, maaring makagawa pa si Levon ng Knight H4. Tapos yung tipong may mga sacrifice knight, takes, tapos naka-check yung king, tapos may papagapang na queen takes H6. Na imagine nyo po yung ibig kong sabihin. Yung, kung ang king nandyan, may ganun, Tapos mga tipong sacrifice doon, Kaya King H7 ilag para malayo sa ganung paparating na atake.
At nag-knight C4. Okay, pressure, pressure. Queen E7. Talagang si Wesley nag-aabang lang. Bahala ka dyan. Anong gagawin mo? Queen E3. Angat lang. Develop lang ng queen. Knight D4. Ayun. Sinalpak na yung isang knight. Naghahamon na naman ng exchange. May threat doon sa pawn C2. At nag-rook C1. Knight H5 naman dito. Knight H5. Ano plano? Gaganon. Ganon. Tingnan natin. Knight D2. Okay, para maka C3 na, pero hindi pa rin. Pag nag C3 kasi, wala pwedeng balikan lang, tapos patungan ng tore, mawiwik ang D3. Okay? Provoking nga itong C3, talagang pabor yan sa black kung tutusin, para mawik ang D3. Pero nag B5 na, ayun. Kinapture na yung knight. Yun. Siyempre po, C-pawn ang pang-capture para yung pagka-double pawn ay ma-repair, mga kamatsas, no? Na-repair na. Queen E2, at nag-rook C6. Ayun, look out naman para bantayan yung backward pawn sa C2. Weak po yan, mahina yan. Pero although may depensa naman, pero syempre, itinatali ni Wesley ang tore ni Levon sa C1 na wag basta-basta makaalis dahil dinidepensahan ng pawn C2. Kinapture, capture na, at nag-knight to F3. Okay, para extra protection din ang queen sa C2. Nag-rook A8. Ayan, para agawin ng A-file at may papagapang na paparating rook A2 para ma-pressure ang pawn C2. Sinalubong naman ni Levon. Talagang hindi po. Pagka ganitong pagkakataon, mga kamatsas, kayo man ang puti dito, kailangan salubungin. Otherwise, bibigyan ng pagkakataong parang black na lang ang naglalaro ng mga tore. Sobrang active ng tore pag napunta po sa second rank. Yan ang napakainam dyan. Kaya, kailangan salubungin para hindi mangyari yon. Pero sinalubong pa rin ng isang tore para agaw na agaw talaga ang A-file. Takes, o di kay Wesley pa rin ang A-file. At nag-rook C1. Ayun, binalikan kagad yung pawn C2 dahil alam kagad dito ni Levon ang tatargetin sa kanya. Ang backward pawn, weak C2. Nag-rook A2. Ayan na nga, pinorma na. At nag-queen to D1 para ilag lang no sa pin at nag-queen C5. Diniinan, extra diin sa pawn C2 at nag-knight E1. Yan ang matatag na depensa para sa akin, mga kamatsas. Para pag umalis na yung tore, halimbawa rook A1, matatag yan, depensado yung pawn C2. Yun nga lang, ang mga piyesang umaatras daw base sa principle ay humihina ang mobility. Nagiging passive, ika nga. Nag-queen C3, ayun, para pigilan naman ni Wesley ang pang-rook A1 pang-neutralize sa malakas na tore. So queen C3, pumipigil yan dyan para manatiling ang tore ay napakagandang forma at aktibong-aktibo. Knight F3, binalikan ang pawn E5. Nag-queen C5, binalikan ng depensa. Bumalik uli Knight E1, bumalik lang din si Wesley. In a must-win situation si Levon, hindi pwedeng tabla. Pero dito, mga kamatsas, pag queen C5, tinanggap na talaga ni Levon. Kasi mahirap na pong i-take risk ito. Paano pipilitin to? Actually, si Wesley nga dapat ang may pilit sa posisyon na to. Siya winning Siya yung mas active Nabaliktad di ba? Yun. So, dito po natabla, tinanggap na ni Levon. And very big congratulations sa ating pambatong iniidolo sa chess, Wesley So, mga kamatsas. Alright, di pa po tayo tapos sisilipin natin naman anong kaganapang nangyari sa women's division. Pero bago yan, namnamin muna natin. Congratulations kay Super Grandmaster Wesley. So pasensya na po, hindi ko na naman na-live dahil masama pakiramdam ko pa Hindi pa ganun ka-stable yung aking tinamaang gout sa kanang paa. Pero awa po ng Diyos, malaki na po igininhawa kasi nakainom na ako ng gamot kahapon. 4 na tabletas yon, 3 times a day. So maraming salamat din sa aking doktor na tumingin. Nagpa-check up ako talaga. Kasi ang hirap magkaroon ng gout pag kayo nadali ng gout attack. Ay nako talaga. Hangin lang na dumampi, napakakirot na, mga kamatsas. Kaya hindi ko ma-live kasi gusto ko man, babangon ako pero wala. Talagang iba yung timpla ng katawan. At baka makita nyo lang, mapansin nyo lang sa akin ng katamlayan. Ayan, pero tuloy-tuloy po ang gamutan at papagaling na. Alright, mga kamatsas, maraming salamat po. Bago tayo mag-proceed kay Alice Lee and Carissa Yip, ay pakisubscribe naman po ang channel na to sa mga di pa po nakakapag-subscribe, mga kamatsas. Dito naman sa sitwasyon nila, mga kamatsas, kinakailangan talunin ni Carissa Yip sa Grand Finals Day 1 para maka Grand Finals Day 2 kasi twice to beat si Alice Lee kasi siya ang nagdire-diretso sa winner's bracket kaya mabigat talaga ang inahabol dito ni Carissa Yip. Alice Lee, parang sa sitwasyon ni Wesley,
Sitting pretty lang, no? Pag naipanalo niya, tapos na kagad ang laban. Okay po? Ito po yung pinaka-crucial game nila, kaduluduluhang tiebreaker. Umabot po sa 3 minutes, napaka-crucial nito. Ang ginawa ni Alice, nag-D4. G6 yip, E4, Bishop G7, Knight C3, D6. Ito po yung tinatawag na pa-perch defense. Knight F3, A6. Ayan, no? Magnus Carlsen variation. No? Ginagawa ni Magnus to yung magbi-B5 kagad, in-A4 kagad ni Alice. Kasi po si Magnus kapag naka-B5, nagdo-double fianchetto, ang bangis ng formation na ginagawa niya. The best. Kaya kailangan talagang i-A4. Ako man po puti, i-A4 ko talaga para mapigilan muna yung B5. Knight F6, develop. Bishop E2, simpleng-simple lang ang formation ni Alice. Nag-castling. Bishop E3, develop lang. Knight C6, ganun din, develop. At nag-H3 para pigilan po yung pang-istorbong gagawin na Knight G4. Ini-istorbo kasi ang bishop na yan pagka ganyan. Kaya lagyan muna ng H3, nag-E5 na. Okay? Control the center. At, kinaslingan lang. Kahit na ito ay bookline mga kamatsas, pero sa panahon pala ngayon, bad move na sa computer engine. Okay. D5 kasi ang tinitira dito o kaya D takes E5 eh. O, tingnan natin. Kinaslingan lang. Kinapture yung D4. Knight takes D4. Bakit kinapture ni Carissa? Kasi para may rook E8 na, nakadevelop na, may tempo attack pa sa pawn E4. At kinapture muna yung knight, takes, at bishop ang pinang-capture. Bakit kaya ganito, no? Bakit kinapture? Ito po kasi ang dahilan. Pagka ganito po kasi, halimbawa, kung magbi-bishop F3 kagad, pwede kasing tirahan ng knight E5. Matetempohan eh. Syempre, di naman basta-basta ibibigay ang bishop sa knight lang. Yan. Masagwa naman kung i-F3, konting kaalaman at pag-aaral lang po sa opinion. Pag nag-F3, masagwa na para lang masabing may depensa sa pawn D5. Kasi po, mabubutas ang dark squares, no? And at the same time, pagka gumanon, parang nai-imagine ko pwede pa rin tumira ng D5 sa ganitong pagkakataon na tipong yung bishop ay may hanging na sa E3. Yung D5 malakas na break. Kaya, ang naging solution dito, knight takes C6, b takes C6, and saka nag-bishop F3 para manatiling protected ang pawn sa E4. At nag-knight D7 naman para buhayin ang diagonal bishop at yung knight ay imamaneuver papunta po sa C5. Yun, na pwede nang isabay ng capture-capture tapos makuha yung pawn sa E4. So yan ang nakikita kong plano. Maaari din po tumira ng knight E5 pagka ganyan. Nag-bishop D4. Sinalubong kagad ni Alice na tanggalin kagad ang strong fianchetto bishop. Knight E5. Tinakpan muna ng knight. Bishop E2, syempre, dahil kakainin na talaga yung bishop na yan. Nag-C5. Ayun, para mapuwersa naman na mag-react ang bishop. Kakainin ba o aatras? Of course, hindi po basta-basta mga kamatyas ipinagpapalit ang bishop sa knight ng ganun-ganun lang. Lagi nating tatandaan na mga kamatyas sa mga nag-aaral ng chess, no? Bishop E2, maintain lang. Bishop E3. Okay? Nag-bishop B7. Ayun, para may pressure, naka-develop na, may pressure sa E4. Nag-rook B1. Ayun, mga kamatyas, no? Sa usapan pong novelty, balikan po natin, wala na po sa libro yung Bishop B7. Rook B8 ang datihan ng ginagawa. Okay po, sa mga nagtatanong po ng palagiang, saan ang novelty coach? Ayan, ito yung old line, ito yung bago ni Carissa. Okay, balik tayo. Nag-rook B1. Mukhang pinaplano dito ni Lee na tumira ng B4 at diretso kagad may pressure attack sa Bishop B7. Knight D7, bumalik. Ito pa rin ang threat, no? May posibilidad na, actually pag Knight D7, meron pala kagad direct threat doon. Nag-Bishop F3, binalikan ni Alice at hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Ang gusto ng computer ay F3 lang para solid. Yun nga lang, talagang tanggapin na lang na butas talaga yung dark squares. No? Grabe sa chess, no? Squares lang, usapan eh. Kaya naiilang si Alice Lee na itira yon, binalik na lang niya ang bishop. Wag lang mabutasan ng dark squares. Yun. Pero kung computer po, ito na gusto ng computer eh. Okay, knight E5 bumalik. Bishop E2. Knight. Kala ko babalik uli doon eh. Rook B8. Ayan. Iniba. Pressure sa B file. At
nag-knight D5. Iginit na ni Alice ang kanyang knight. Actually po dito, ito yung provoking technique. Pinoprovoke dito ini-invite talaga ni Alice na tumira ng C6 si Carissa para ma-block yung bishop. Nag-knight D7 lang. Grabing knight dyan. Nakailang pabalik-balik na yan. Ano? Para ang threat, kain, tapos may kain doon. Ayun, dahil bukas ang bishop, bubukas ang B-file. Ayun. Pero kung computer po patitirahin, knight C6 ang gusto ng computer. Para makamaneuver papunta sa D4. Yun. At wag palang pansinin ang knight na yan. Pero nag-bishop F3, pabalik-balik din ilang beses na ang bishop na yan. Parang walang maisip si Alice na. Pagod na yata eh. Knight E5 na naman. Draw. Bishop E2, Knight D7. Si Alice naman ang nagbago. Dinipensahan na niya yung pawn E4. Tinanggap na niya na medyo pangit ang kingside dark squares. Knight B6, umikot sa kabila. Pero teka muna mga kamatyas, no? Baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinain yung knight sa gitna? Tipong bubukas na yung bishop, bubukas na yung torre, may kain na dyan sa B2, kakainin lang po ng queen. At halimbawa, magkainan, rook takes B2, rook takes B2, bishop takes B2, and kainin na ba yon? Pwede rin kainin, no? Pero number one move ay, ayun, bishop takes A6. Dito po kasi sa kombinasyon ng bakbakang minor pieces, bishop pair yan. Alam natin, ang bishop pair, namamana, iba ang espada at tulis ng may dalawang bishop kumpara sa bishop and knight lang. Papabor yan. Gagapang pa yung paspon dyan paunti-unti. Delikado ang mangyayari dyan sa black, mga kamatyas. Kaya, hindi mo na pwedeng isabay ng kain sa knight. Nag-knight B6 muna. At knight takes, okay, kinain na pero na-repair yung double pawn, ano? And nag-bishop F4, ayun. Dahil nga yung pawn ay umayos, pero nagkaroon naman ng target doon sa pawn D6. Tumatagos ang pressure hanggang sa pin doon sa rook B8. At nag-bishop E5. Sinalubong na, kinain, kain, at kain, rook D1. Okay. So, para, hamon na, no? Actually, dito pala mga kamatyas, no? Ihabol ko lang para sa inyo pong kaalaman. Ang score na pala dito ni Carissa Yip 4. Tapos si Alice Lee 3. Nako, in a must-win situation pala talaga si Alice. Hindi pwedeng tabla, no? Hindi pwedeng tabla. Matatalo siya sa day 1 ng Grand Finals. Bishop C6, tineret ang pawn sa A4. Nag-B3 lang depensa. B5 na dahil may threat din naman doon sa pawn. Kain-kain at nag-King F2, King F8. Okay, so sa usapan pong endgame, king must be active. Palagi na nating nababanggit yan. Rook A1. Inagapan kagad ni Carissa na agawin ang A-file. Parang laro ni Wesley kanina, no? Agawan sa A-file, no? Pareho sila. May patunog. H4. Alright, H4. Gagapang H5 yan. Pero hindi na pinansin na King E7. H5, ayan po. Usually po kasi ang approach dito pagka ganyan mga kamatyas, binablock din niya ng H5 pawn para di na makatulak. Nag-King E7, tinulakan. Idea, pag kinain kasi yan, may rook H1, madali lang pong mabawi. Pag nabawi yan, tutubo pa. Weak ang pawn H7. Okay? Kaya sacrifice technique talaga yan sa ganyang situation. Pero G5 lang. Okay? Mainam naman kasi pinupwesto ni Carissa yung mga pawns niya opposite sa bishop na po pwedeng ipang pana ni Alice, no? Nag-H6, ayun. Tawag natin dyan, pawn wedge. Kung tawagin yan, no, sa pawn structure theory. Na itong H6, pawn wedge, para madaling atakihin yung H7. Kasi po, gaganon yan, no? Tingnan nyo, kukumpletuhin yan ni Carissa na mailagay ng paunti-unti lahat para di matarget ng bishop. H6. Kumbaga sa isip ni Alice, hanggang dyan na lang yung mga pawns mo. Eto, tatargeting ko yung H7 mo. Something, ilagay lang yung bishop dyan, matarget yun. Pero, ang tanong paano? Pero at least, inihatid muna sa tamang posisyon. Nag-Rook A2, tineret ang pawn C2 at nag-King D2 depensa. Bishop to D7, maaari mag-E5, pwede rin, ano? King C3, Rook A6, ayun! Naku, tinarget na. Rook H1 obligado. Nag-Rook A2. Bishop D3. F6. So, tingnan nyo po. Grabe, ganda ng pawn structure ni Carissa, no? G3. Okay. Dito naman be-break si Alice. Nakikita ko be-break sa malakas na basag dyan, no? Check.
Tingnan nyo po mga kamatcha, so isang pawn na lang ang nasa puti, halos lahat dark squares na. Kagandang pawn structure. Bishop E6. Inabangan po kasi ito ang gagawin dyan. Gaganon yan, gaganoon, di ba? O, hinarangan na kagad, nilagyan na kagad ng pintuan. Abang na. At nag-F4, wala na. Domesperate na po si Alice. Sa kagustuhan niyang mapilit. In a must-win situation na pala siya, hindi pwedeng tabla eh. O, F4, binasag na niya. Pero ang gusto ng computer ay King E3 lang. Bago mag-F4. Okay. In F4 kagad. O, yun. Dito mga kamatya, simple-simple lang po. Sige po, pakiguess nyo. Ano ang simpleng hatol dito sa Blunderatious na ginawa ni Alice Lee sa ilang sandali lang? Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatya. Simple lang po. Bishop takes B3. Hindi nga makabawi dahil nakapin. Ang sama ng pagka-blunder ni Alice. Kinain mo na doon, kain, tapos wala na. Nakipagsabayan na ng desperate. King F6 lang, depensa lang. Wala, baliwala yung atake. Nag-rook H1 and nag-C4. Isa pang masakit na tira. Bishop na pawn, makakapagpaalis ang bishop na dumidepensa sa pawn C2, rook F1 check, king G6, king E3. Okay, pag kinain pala to may kain doon. Okay, may bawi nga naman. Pero, mas pinili na lang ni Carisang kainin ang pawn C2, bumawi ng kain doon, rook B3 check, baba, kain. Aray ko. So, lumalabas, 2 pawns up na. Rook E1, atake sa bishop, at nag-bishop G2. Ha? Yun lang. Bakit pumunta doon? Ang tira lang daw po is king F5. Ayun. Okay, pag chumek dito, anytime naman may harang. Ayun. Okay, balik tayo. Bishop G2, pinakain ng pawn sa E5, pero pinitas na yung pawn sa H6. Okay, 2 pawns up pa rin. Bishop to D3. Uy, may mating net na gagawin, no? Rook A7. Dahil sa pagka-pressure nga na may paparating na gano'n, nakakatakot ang mga threat din ni Alice Lee, no? Hanggang sa huli. Pero ang tamang tira daw po is king H5. Ipakain na talaga. Pakain na. O nga, pakain na yun. Kasi pag kinain naman, may kain po sa G3. Winning pa rin ang black eh. Pero dahil maagap, maingat si Carissa, nag-rook A7 para hindi maka-rook E7. Chumek. King G7. Rook E5, threat ulit. H6, depensa na. Nag-rook E6 para may mga check-check doon. Panggulo, hanggang dulo talaga. Rook D7. Pin. Check. Ayun, another blunderatious move by Alice. Wala na eh. Sa ganitong dying seconds, 9 seconds na lang natitira, blunderatious talaga yan. Dapat daw po ang tira is king E3. Iwas muna sa pin. Bakit? Ano diferensya? Check. King F7. Ayun, may bishop E4 kasing paparating. Kinain. Patay. Bishop E4. At dito po, mga kamatyas, nag-resign na si Alice. Grabe, bihira ito ha. Tinalo niya sa unang pagkakataon ng Grand Finals, pero may pangalawang buhay pa si Alice Lee. Okay, abangan natin mga kamatyas. At si Carissa Yip, naka-neutralize, isa't isa na ang laban. Tingnan niyo po. Pakita ko sa inyo results ha. Ayan o. Isa't isa na ang laban o. Naging score nila 3-4. Grabe. At ayun, Grand Finals Day 2. Grabe, galing ni Carissa Yip ha. Kondisyon na. Champion na si Wesley. Baka tulungan ni Wesley ito sa preparasyon. Diba? Hindi masama yun. Tutulungan lang naman sa preparasyon. Baka mag-champion pa dito si Carissa Yip. At kapansin-pansin mga kamatya sa mga naglalaban dito sa championship ng sa women's. Puro singkit, ano? Parang hindi naman American eh. Sa men's division, si Wesley nag-champion. Singkit din. Sino ba nakalaban niya sa last round? Si Lebon Aronian. Hindi rin American original yun. Armenian yun eh. Grabe, no? Kung original pala na American ng pag-uusapan, parang wala, natabunan ng mga ni-recruit nila, no? Lebon Aronian, taga-Armenia. Wesley So, taga-Pilipinas. Di ba? Si Alice Lee, singkit eh. Yun lang, di ko alam, no? Kung may lahi lang ang magulang at pinanganak talaga sa Amerika, lihitin mong taga-Amerika talaga yan. Ito namang si Carissa Yip, singkit din. Parang mga Asian ang naglalaban eh. Parang hindi naman sa Amerika eh.
Ano pong masasabi niyo mga kamatyas? Lapag niyo lang po ang inyong mga saloobin sa comment section below. Usap po tayo mga kamatyas. Maraming salamat po sa palagian niyong pagsuporta. At once na makarecover na po ako, okay na kondisyon ko, tuloy po tayo sa live streaming mga kamatyas. Sa ngayon po talagang wala, merong gout attack talaga at nasugsuang ako. Talagang masakit talaga mga kamatyas. Maraming salamat po. At abang tayo no sa magiging grand final day nila Alice Lee and Carissa Yip. Maraming salamat and congrats din kay Wesley So. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates, God willing.